Alamin na ang in, alamin ang hot, alamin ang trending. Lahat ng latest in, hot, and trending ng showbiz sa DWIZ Showbiz Spotted. Walang kawala ang pinag-uusapan sa ngayon. Sino na ang hiwalay, nagkabalikan o kaya nagliligawan? Sino ang sikat o laos? Sino ang kumita ng malaki? Sino ang lugi? O kaya kaninong show ang may huling 2 linggo? DWIZ Showbiz Spotted. Kasama ang host na lahat sasabihin, lahat ibubulgar. Pero ang delikado, iba blind item. Si Anton. DWIZ Showbiz Spotted. Live sa DWIZ. Live din sa Free TV, Aliw 23 at digital accounts ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News website. DWIZ Showbiz Spotted. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at lalong-lalo na sa mga chismosa. Sa mga marites, magandang araw sa inyo lahat. Ikaw man ay mapababae o mapalalaki, basta't ikaw ay marites, ikaw ay chismosa, ikaw ay chismoso, in ka dito sa aming programa. Siyempre, magkakasama na naman tayo sa loob ng kalahating oras. Ako pa rin po yung mga kasama. Ako si Anton at matitinding mga balitang showbiz pa rin po ang ibibigay ko sa inyo maya-maya po lamang. Ito po naman yung matitinding mga balitang showbiz sa nagdaang isang buong linggo at ngayon ay raratsadahin natin lahat ng pinakamalalaking balitang showbiz. Kaya doon po sa mga hindi nakapanood, hindi nakapakinig ng mga balitang showbiz nitong nagdaang buong isang linggo, don't worry guys, because I am here to help you. I am here, ang inyong guro sa kachismisan. Siyempre, dahil kalahating oras niyong mapapakinggan ang mga matitinding mga balitang showbiz. Ayan, doon sa mga gusto magpabati, unya-unya lamang, dyan lamang kayo dahil ibibigay ko sa inyo maya-maya lamang ang spotlight. Ayan. Pero bago tayo magsimula mga kaibigan, bago natin ratsadahin ating mga headlines na ating mga balitang top artists, batiin ko lamang ang ating Mutya ng Pilipinas Organization sa ilalim po naman ng pamamahala ni Mr. Yuson. Ayan. And of course, ang napakaganda pa rin, walang kakumpas-kumpas ang ganda, si Ma'am Cory Quirino. Ayan. Happy viewing sa inyong lahat at congratulations dahil yung 3 Mutya Queens na inyong ipinadala ay lahat nagsipanalo. Aba, may kopya ko niyan. Ito siya Ayan. Unang nanalo si Annie Uson sa Miss Chinese World. Ayan. Miss Chinese World Grand Winner si Annie Uson. Ayan. Congratulations. And of course, sinundan naman siya ng isa pang Grand Winner. Nananalo po naman ang aking isa sa pinaka-close, my favorite beauty queen. Walang iba kundi si Shannon Robinson. Nananalo po naman sa Miss Environment International 2023 sa India. Ayan, di ba? First time sumali nitong si Shannon Robinson sa pageant, mga kaibigan. Nanalo siya sa first time sumali sa pageant sa national. Nanalo siya sa Mutya, pinadala ng Mutya sa international. Winner pa rin. Ibang ganda talaga. Pagdating sa ganda, pagdating lalo sa talino, mga kaibigan, ang galing nitong si Shannon. And of course, ang last but not the least, itong nakaraang linggo lamang, kapapanalo pa lamang niya. Itong si Jeanette Reyes, na nanalo po naman dyan sa Miss Tourism International. Siya po naman tinanghal na Miss Tourism Metropolitan International 2023-2024. And aside from that, meron pa siyang parang special award. Actually, it's another crown. First time sa history po naman ng Miss Tourism International na 2 ang nakuwang crown ng isang candidate at yan ay pinagkaloob sa isang Pinay. Wala iba kundi si Jeanette Reyes. Congratulations, Jeanette! Mas matindi pa ang iyong napanalunan kaysa sa Grand Winner talaga. Ayan, naiingitan katuloy ng Grand Winner kasi 2 daw ang iyong crown. Anyway, mga kaibigan, ngayon at sa dahil natin ang ating mga headlines na ating mga balitang top artists. Narito po. Headline number 5, Lolit Solis at Bea Alonzo nagkabati na. Headline number 4, Michelle D nagsalita na sa pagbibigay mali siya sa kanila ni Miss Thailand Antonia Porcild. Headline number 3, Kim Chiu ayaw magsalita sa isyong hiwalay na sila ni Sian Lim. Headline number 2, Anjo Iliana inaming not on speaking terms sa kapatid na si Jo Marie Iliana.
Headline number 1, Catherine Bernardo, inamin ng hiwalay na sila ni Daniel Padilla. Bawat sinasabi aabangan, bawat clue pakinggan. Intriga to the max with Anton sa DWIZ Showbiz Spotted. At iyan mga kaibigan, napakinggan niyo po ninyo, napanood ninyo ang ating mga headlines, matitindi mga headlines sa ating mga balitang targets. Ngayon ratsadayin natin ang ating mga detalye sa ating po naman mga headlines na yan. At syempre, unahin natin ang ating detalye sa ating headline number 5 dahil itong si Lolit Solis daw po at saka si Bea Alonzo. Good news kagad tayo. Lolit Solis at Bea Alonzo nagkabati na. Wow, congratulations. Ang buong detalye, narito po, panoorin natin. All is well that ends well na sa pagitan ni Lolit Solis at Bea Alonzo. Tuluyan na nga nagkabati ang veteran showbiz columnist na si Lolit at ang aktres kung saan nangyari ang pagbabati ng dalawa ng kapwa dumalo ang mga ito sa birthday celebration ng Beauty Derm CEO na si Rhea Anicochitan. Mismong si Rhea ang naging tulay ng pagbabati ng dalawa kung saan nag-usap at nagkapatawaran ang mga ito. Ayon kay Bea, malapit na ang Christmas at panahon ito ng pagmamahalan at pagpapatawad. Sinabi naman ni Lolit na ever since ay hindi siya galit kay Bea at kahit noon pa man umano ay sinasabi niya na magsusorry siya kahit saan sila magkita nito. Pinaglaruan lamang daw niya ang aktres dahil nairita siya sa isang taong malapit dito, ngunit very apologetic umano siya sa kanyang ginawa sa aktres. Natanong niya rin daw ang kanyang sarili kung bakit niya pinariringgan lagi si Bea samantalang hindi naman umano sila close nito, pero dahil galit siya sa close nito kaya tinuloy-tuloy na niya. Iyan na nga po ang sinasabi natin na all is well that ends well mga kaibigan. It's water under it's water under the bridge na po sa pagitan po naman nitong si Lolit Solis at Bea Alonzo kung ano man po ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Although si Bea Alonzo naman sinasabi nga kanina sa report na wala naman siyang ginagawa. Si Lolit Solis kasi mga kaibigan ay tawag dito ay medyo nagalit lamang siya doon sa ka-close ni Bea at dahil sa hindi niya mabira si Bea ang kanyang inano. Di ba? Parang napaka siguro apart medyo unprofessional ng konti, pero knowing Lolit Solis mga kaibigan na dinadaan lamang talaga niya ito sa mga biro-biro at saka syempre may edad na rin naman si Nay Lolit kaya medyo pagbigyan na natin pagbigyan na natin ayan si Nay Lolit Solis na minado naman siya na nagkamali siya. Yun ang sinasabi nga ito si Bea Alonzo. Ang maganda doon ay merong pag-amin sa part ni Lolit Solis na nagkamali siya dahil sabi niya hindi naman kami nakikita pa sa personal ni Lolit Solis. So, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Kaya, medyo natagalan bago niya na-process sa kanyang isip mga kaibigan nag-sorry sa kanya si Lolit Solis, na okay na silang dalawa. At iyan po ay dahil sa pagkakabati nila doon sa birthday party po naman nitong owner po naman ng Beauty Derm na si Miss Rhea. Ayan. So, kay Miss Rhea, congratulations at maganda yung ginawa mo, ma'am. Ayan. So, congratulations. So, yung mga kaibigan, ating po naman detalye sa ating headline number 5. Punta na natin ating detalye sa ating headline number 4. Itong si Michelle D nga ay nagsalita na sa pagbibigay mali siya sa kanila ni Miss Thailand Antonia Porcel. Dako, balitang-balita ito during and after the Miss Universe fever. Ang buong detalye, narito po, panoorin natin. Dumating na sa bansa si Miss Universe Philippines Michelle D mula sa Mexico kung saan kasama itong nag-promote ng susunod na Miss Universe na sa nasabing bansa gagawin sa susunod na taon. Kasabay ng pagdating ni Michelle ang pagsagot ito sa pagkakalink nilang dalawa ni Miss Thailand at Miss Universe first runner-up Antonia Porcel. Ayon sa Pinay Beauty Queen, nang dumating siya sa El Salvador para sa nasabing pageant ay hindi pa sila close ni Miss Thailand lalo na at na-assign sila sa magkaibang tourist destination kaya't hindi raw talaga sila magkasama. Nagkaroon na lamang daw sila ng pag-uusap ng rehearsal na kung saan na-realize daw nila na marami silang something in common kaya't nagka-jibe agad sila lalo na sa sarcasm, biruan at pareho din silang kalog. Ngunit na mag-picture umano sila for the first time ay hindi nila alam na magkakaroon ng issue na malilink silang dalawa dahil ang intention umano nila ay ipakita sa mga pageant fans sa Pilipinas at Thailand na magkaibigan sila at para matapos na ang away-away. Pero nang maging close na raw sila ay naging inseparable na silang dalawa. Ayon pa kay Michelle, may posibilidad na pumunta siya ng Thailand at ganoon din umano si Antonia na nagbabalak bumisita sa Pilipinas. Ayan mga kaibigan, atin po naman detalye sa ating headline na number 4. At syempre mga kaibigan, nako, alam nyo, ang mga kandidata na ipinapadala naman natin, hindi lamang natin, kundi ng ibang bansa din sa mga international pageant, nagkakaroon talaga sila mga kaibigan ng parang pinaka
close friend during the competition, ano? During the competition na hanggang sa matapos ng competition ay naging close pa rin sila, ano? Pero dito nga kasi sa sitwasyon kasi ni Michelle, mga kaibigan, ni Michelle D, umamin kasi si Michelle D na siya isa po namang miyembro ng LGBT. Kung kaya't nabigyan ng mali siya, ito po namang yung closeness nila dalawa nitong si Antonia Porcel. Sinabi naman ni Michelle ang dahilan kung bakit naging close sila, mga kaibigan, ay hanggat maaari ayaw na nila ng away-away sa pagitan ng fans ng Pilipinas o pageant fans ng Pilipinas at saka ng pageant fans po naman ng Thailand. At sa pamamagitan nila, ang dalawa nitong si Antonia Porcel nga ay gusto nilang matapos na ito, di ba? At napakaganda ng kanyang layunin, ano? Napakaganda ng layunin nitong si Michelle D. Binigyan lamang talaga ito ng kulay o ng mali siya ng ating mga kababayan. Sinasabi, hindi man nanalo si Michelle D sa Miss Universe 2023, panalo pa rin naman siya kasi napunta sa kanya ang first runner-up na si Miss Thailand, Antonia Porcel. Pero hindi ko ganon, ano? Super close lang talaga silang dalawa. At sabi nga ni Michelle, balak niya pumunta ng Thailand para bisitahin si Antonia and vice versa. Ano? Ganon din naman si Antonia. Ayan. Pero inamin ni Michelle na umiyak siya nung hindi siya napasama sa top 5. Ayan. Nagpunta daw siya ng CR, ng comfort room, kasi mga kaibigan sa Miss Universe o sa iba pang pageant, ano, kapag mga kaibigan, yung pagkatapos ng pageant, yung mga hindi nanalo, yung mga hindi natawag, hindi pa sila pwedeng umalis. Dahil meron pa silang part during o bago patawagin yung grand winner, meron pa silang part kaya hindi pa sila maaaring umalis. Ayan. At syempre, ang sakit-sakit sa dibdib na rumarampa ka pa rin na kahit alam mo na wala ka ng pag-asa sa corona. Ang sakit-sakit pa rin sa dibdib na, no? Pero sportsmanship ang pinaiirap talaga dito sa mga pageant na to, sa mga malalaking international pageant. Ayan. But anyway, para sa amin, of course, si Michelle D, super friend ko ang nanay niya, si Melanie Marquez, si Ining, ay kapag nakikita nga kami ni Ining, super chika kami dalawa niyan. Kaya si Melanie Marquez, congratulations kay Melanie Marquez. And of course, sa kay Michelle D, congratulations pa rin. At yung mga kaibigan, atin po naman detalye sa ating headline number 4. Punta na natin ating detalye sa ating headline number 3. Itong si Kim Chiu ay ayaw magsalita sa isyong hiwalay na sila ni Sian Lim. Ang buong detalye, narito po, panoorin natin. Sa amin na lang muna yon. Ito ang pakiusap ni Kim Chiu sa mga netizen matapos mapag-usapan ang tungkol sa isyong hiwalay na sila ni Sian Lim. Ayon sa actress, isang private matter ang kanilang relasyon ni Sian kaya sa kanila na lamang ito. Ngunit ayon kay Kim Chiu, okay naman sila ni Sian at talaga mapagdinlang lang umano ang showbiz pero maayos at masaya umano sila. Samantala, maging si Sian ay tahimik sa nasabing isyo. Nagsimula ang isyong hiwalay na ang dalawa matapos mapansin ng mga netizen na hindi na nagpo-post ang mga ito ng kanilang picture na magkasama sa kanilang Instagram account. Yan mga kaibigan, atin po naman detalye nitong sa ating headline number 3. Siguro bigyan lang natin sila ng respect na lang. Kung ayaw nilang magsalita, so be it, mga kaibigan. Kung baka dumating din naman sa point, mga kaibigan, na ma-realize nilang dalawa na kailangan malaman na aming fans, kailangan malaman na aming tawag ito, ng aming followers, ng publiko, na hiwalay na kaming dalawa, o kung ano man ang the real score between the real score between me and Sian, siguro ay darating ang panahon na magsasalita din ang mga yan. But for the meantime, they want they want a space, mga kaibigan. Ayaw siguro na maging circus ang kanilang paghiwalay. Kung hiwalay na nga, siguro bigyan na lang natin sila ng respeto na lamang sa kanilang pananahimik. And of course, we're hoping na malaman talaga ng publiko what's the real score between Sian Lim and of course Kim Chiu. Okay, so yan mga kaibigan, atin po naman detalye sa ating headline number 3. Ngayon punta na natin ating detalye sa ating headline number 2 dahil itong si Anjo Iliana nga ay inaming not on speaking terms sa kanyang kapatid na si Jo Marie Iliana. Ay, kakasal lang ni Jo Marie kay Abby Biduya, di ba? Nagkita pa kami ni Jo Marie noong nakaraan doon sa isang Santa Cruz dito sa Market at tinanong ko pa siya, in-interview ko pa siya, tinanong ko siya tungkol doon sa kanya dating partner na si Joy. Sabi ni Abby, pinahinto ako ni Abby, sabi niya, attorney, wag na lang pag-usapan yan. Ayan. Kaya, syempre, I respect their decision not to talk about it. Pero congratulations kay Jo Marie at sa kay Abby Biduya. Anyway, ang buong detalye sa balitang yan, narito, panoorin natin.
Inamin ni Anjo Iliana na matagal na silang hindi nag-uusap ng kanyang kapatid na si Jo Marie Iliana. Ayon kay Anjo, hindi sila in good terms ngayon ni Jo Marie, ngunit kung ano man ang dahilan ng kanilang hindi pagkakaunawaan ay sa kanya na lamang daw yun at ayaw na niyang ikwento pa. Sinabi ni Anjo na ayaw niyang magsinungaling pero mayroon umano silang problemang magkapatid, ngunit as much as possible ay ayaw na rin daw niyang pag-usapan. Napag-usapan ng tungkol sa hindi pag-uusap ni na Anjo at Jo Marie nang mag-guest si Anjo sa YouTube channel ni Aiko Melendez, ang dating asawa ni Jo Marie, kung saan mayroong isang anak ang mga ito na si Andre. Inamin din ni Anjo na nasaktan siya noong nakipaghiwalay ang kanyang kapatid kay Aiko dahil lagi niya raw sinasabi na kapag naging miyembro na ng kanilang pamilya ang isang tao, magiging forever member na ito ng kanilang pamilya. Ngunit masaya naman daw siya sa pagpapakasal ni na Jo Marie at ni Abby Biduya. Idinagdag pa nito na minsan lang siyang magsalita bilang isang kuya, lalo na at wala na ang kanilang daddy, kung saan pinakiusapan niya raw ito na kapag nagka-girlfriend ulit ay bigyan muna ng 5 years ang relasyon bago mag-asawa. Ayon kay Anjo, ayaw niya raw maulit ang nangyari kina Jo Marie at Aiko na mag-girlfriend, mag-aasawa at pagkatapos ay maghiwalay na naman dahil ang gusto niya raw para kay Jo Marie kapag nag-asawa ito muli ay panghabang buhay na. Well, hindi naman talaga nawawala mga kaibigan sa magkakapatid yung ganyang mga hindi pagkakaunawaan sa magkakapatid, sa magkakaibigan, sa magbe-best friend. Dumating talaga sa punto na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pero ang kapatid ay kapatid mga kaibigan, kahit na gaano mo kahit ang iyong kapatid, pag nakita mo siguro nakikipag-away yan at dihado yan sa labas, tutulong at tutulong ka pa rin yan. Ang kay Anjo Iliana naman mga kaibigan, gusto lamang niya na maging maayos na ang buhay may asawa nitong si Jo Marie. Dahil bilang, sabi nga niya, bilang eldest sibling, pinakamatandang sa magkakapatid, ay gusto niya mga kaibigan na maging maayos na ang pamumuhay o ang relationship, ang buhay may asawa nitong si Jo Marie Iliana. Sino ba namang kapatid, lalo na kapag ikaw nakatatanda, na ayaw mo na maging maayos ang buhay ng iyong nakababatang kapatid, lalo na sa kanya may asawa, di ba? Kaya nga sabi ni Anjo Iliana, ay nalungkot siya nung maghiwalay itong si Aiko Melendez at saka si Jo Marie Iliana, pero wala siya magagawa kasi nga ito ay desisyon nitong kanyang kapatid at sana nga raw hindi na ito maulit pa. Doon lang naman siya sa puntong yon na siguro hindi lang na ipaliwanag na maayos o hindi lang natanggap siguro ni Jo Marie na maayos, hindi lamang na process ng maayos ni Jo Marie ang mga sinabi sa kanya ni Anjo, kung kaya sila po naman ay matagal nang not on speaking terms. Ayan. Pero of course, sure na sure ako na magkakabati ang dalawa niya dahil sila ay magkapatid nga. Okay. So yung mga kaibigan, atin po naman detalye sa ating headline number 2. Punta na natin ating detalye sa ating headline number 1. Ito po naman talaga ng circus at talaga para naging national issue mga kaibigan itong issue na to. Itong hiwalayan po naman ni Catherine Bernardo at saka ni Daniel Padilla na finally nalaman na po ng publiko what's the real score between them na talaga namang 11 years is 11 years ang pagsama, hindi madali itapon yun at hindi madaling makapag-move on. Yun po. Yun Hindi madaling makapag-move on if your relationship ay talaga namang dumating sa point na 11 years na kayo. But anyway, wag muna tayo magsalita. Alamin mo natin ang buong detalye. Narito po. Tuluyan ang binasag ni Catherine Bernardo ang katotohanan tungkol sa matagal nang kumakalat na isyu na hiwalay na nga sila ni Daniel Padilla. Sa pamagitan ng kanyang social media account, matapang na inamin na actress ang katotohanan na hiwalay na nga sila ng aktor. Sa kanyang paliwanag, sinabi nito na 21 taon na siya sa showbiz, kung saan 12 taon dito ang sa Katniel at 11 years bilang nagmahal kay Daniel sa likod ng kamera. Lumaki umano siya sa industriya na hindi kailanman nagpakontrol o nagpadikta at maswerte umano siya dahil mayroon siyang best na support system noong nagsisimula pa lamang ang kanyang career hanggang sa makuha niya ang tiwala ng mga tao. Noong naging adult na raw siya ay siya na ang nag-take charge sa kanyang buhay tulad ng pagdidesisyon sa mga proyekto, sa pananamit at sa mga taong dapat niyang makasama, pati na sa taong dapat niyang mahalin. Sinabi pa ni Catherine ang mga katagang, I promise to never lose myself in this industry, kaya't nanatili umano siyang totoo sa publiko. Dito na sinabi ni Catherine na aware siya sa naglalabas ang balita
At mahirap man umanong aminin, and as hard as it is to put everything into words, I want you to hear it straight from me. It's true that DJ and I have decided to part ways. Tulad umano na ibang relationship, sinubukan din nilang ayusin ang sa kanila kung saan binigyan daw nila ng espasyo pansamantala ang kanilang mga sarili, ngunit tinanggap na raw nila na hindi na nila maibabalik pa ang dati nilang relasyon at hindi umano magiging patas kung magkukunwari sila na tulad pa rin sila ng dati. Sa bandang huli ay sinabi ni Catherine ang mga katagang, our love story began with respect and ended with respect. Alam mo mga kaibigan, hindi lamang si Catherine at hindi lamang si Daniel ang mahihirapan, I'm sure, sa pag-move on dito sa aspetong ito. Both of them ay mahihirapan, of course, sa pag-move on. Pero dapat yung mga support system nilang dalawa, dapat lagi na andyan sa kanilang tabi mga kaibigan. Very, very important this time of their lives, of Catherine and Daniel Padilla's lives, mga kaibigan, yung support system na lagi na andyan sa kanila. Kasi andyan ang depression. Alam nyo naman ang depression, wala siyang pinipiling edad, mga kaibigan, Lalo na kapag ikaw ay depressed, ang pinakamatinding depression, mga kaibigan, love life. Yan. Marami po naman ang mga biktima ng pagpapakamatay, ng suicide because of love life. Yan. Napakarami. Mas marami po ang kaso ng mga nagsuicide because of problems sa love life. Pangalawa, yung tawag dito, pera. Pangatlo, yung nabubuli. Ayan. Ang hirap, kahit gaano katalino ang isang tao kapag ang kalaban niya ay puso, mahihirapan talaga siya. Sobra. As in, sobrang mahirapan siya. Kaya, kinakailangan ng support system. Hindi pa nila sinasabi kung ano ang dahilan ng kanilang hiwalayan, mga kaibigan. Pero, doon sa mga fans po naman ng Katniel, mga kaibigan, ay medyo mag-sorry kayo kay OG Diaz. Kasi, binash nyo si OG Diaz noong sinabi ni OG Diaz na may nakarating sa kanya, although hindi naman niya yun dinirekta na di ba? Hindi niya sinabi talaga na, hindi niya kinonfirm. Ang sabi lamang niya, may nakarating sa kanyang balita na palihim na nagkikita o nagde-date si Andrea Brillantes at saka si Daniel Padilla. Ayan. Meron pang isa na naliling sa issue, nadadamay sa issue, itong si GB na ang pangalan, Gillian Villavicencio ba yun? Something, yung bagong artista na nakasama din pala nitong si Daniel sa isang teleserye ba o sa isang pelikula, sa isang proyekto nakasama niya. Ayan. Sana sa support system nitong si Daniel at saka ni Catherine Bernardo, ngayon nila kayo kailangan. Ayan. Huwag na magsisihan kung sino nagkamali, kung sino nagkasala, although marami nagsabi na it's Daniel's fault. Sabi ni Sian Gasa, yung controversial na vlogger, mga kaibigan, na maraming beses nang nagtaksil itong si Daniel Padilla at napuno na raw talaga itong si Catherine Bernardo. Ayan, okay. So anyway, ano man ang mangyari, ay bukas pa rin kami para sa panig po naman ng dalawang nabanggit. Okay, at saka wala tayong oras, mga kaibigan. Alay, napagod ako doon. But anyway, bago tayo magtapos, batiin ko lamang po ang Team Itik. Ayan, ang original na Team Itik, wala iba kundi sila Boboy. Ayan, si Boboy Villarmino ng Sunshineville, na lagi po naman nanonood sa atin. Si Boboy, si Icy Drake, na mahilig po naman sa mga single mom. Si RJ Ludana, of course. Si Scott Joshua Cardona, syempre si Angit po yan. Sino pa ba? Si Denver Trinidad ng Lucena, na lagi po nanonood sa atin. Kasama po sa Team Itik. And of course, sino pa ba? Si Brandot. Ayan, si Brandot ang isa sa pinakamagaling sa larong basketball dyan po naman sa Sunshine. And of course, sino pa? Si Aji. Ayan, ang napakapoging si Aji. Ayan. At syempre kasama rin ang mga sub Team Itik. Ayan, sina Jeff, si Mendoza, si Raven, sino pa ba? Si John Ray, si Janmiel, sino pa ba? Si Tristan, and of course, si Jaril. Ayan, si Jarel. Hi sa iyo, Jarel. At syempre, ang lagi nanonood sa atin, dyan po naman sa may grocery store, dyan po sa Sunshineville, walang iba kundi si Jeneline. Ayan, Jen. Ang napakagandang si Jen. And of course, ang kanyang poging husband. Ayan. At ang kanyang mga kasama dyan
sa grocery na yan. Happy viewing sa inyong lahat. At sa lahat po naman ng mga taga Sunshineville, happy viewing sa inyong lahat. And of course, mga kaibigan, wala na ng oras. Dakila Uwa, sa pamilyang Carino, lalo na kay Uwa, I love you, Uwa. Love na love kita, Uwa. Ayan. Sa pamilyang Carino, happy viewing sa inyong lahat. And wala na oras. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod. Batiin ko na isa-isa ang mga Carino family. Of course, ang aking kapatid na si Analea Carino. And of course, ang kanyang mga anak, si Sweet, ang poging-poging si Jumong, ang napakagandang si Bibi. Ayan. At syempre, ang napakapogi din na si Dido. At ang pinakapogi sa lahat, si Bentong. Di ba? Pangalan pa lang, pogi-pogi na. Hanggang sa susunod na mga kaibigan, magkakasama ulit tayo kalahating oras. Matitinding mga balitang showbiz pa rin po ang hatid ko sa inyo. Ako pa rin po si Anton at ito pa rin po ang ating programang Showbiz Spotted. Bye! Alamin na ang in, alamin ang hot, alamin ang trending. Lahat ng latest in, hot, and trending ng showbiz sa DWIZ Showbiz Spotted. Walang kawala ang pinag-uusapan sa ngayon. Sino na ang hiwalay, nagkabalikan o kaya nagliligawan? Sino ang sikat o laos? Sino ang kumita ng malaki? Sino ang lugi? O kaya kaninong show ang may huling 2 linggo? DWIZ Showbiz Spotted. Kasama ang host na lahat sasabihin, lahat ibubulgar. Pero ang delikado, iba blind item si Anton. DWIZ Showbiz Spotted. Live sa DWIZ. Live din sa Free TV, Aliw 23 at digital accounts ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News website. DWIZ Showbiz Spotted.